Hi mga be, for today's video, alam niyo naman, kita niyo naman sa title, is magbibigay ako ng tips and tricks dito sa Redmi 13C. So, ayan, simulan na natin. Una-una, yung double tap pag nasa lock screen ka. So, pupunta ka lang muna sa settings, then lock screen, tapos ito, pinutin mo. Napindot ko na yan, so, pakita ko na sa inyo, ayan. Tapos, ayan, patay na natin. Double tap. Ayan, pwede mo na siyang, kahit hindi mo napindutin dito, ayan, double tap mo na lang para makita mo yung oras. So, doon naman tayo sa etong battery. Yan, pwedeng sa loob, pwedeng sa labas, katulad yan sa akin sa labas. Tapos yung, masya-show mo yung connection speed kapag binuksan mo yung data o wifi. So, punta tayo sa settings, and then, pindutin mo yung display, and then, punta ka sa control, center, and status bar. So, ayan, makikita mo na yung connection speed, yan, naka-on na siya sa akin, and then yung battery indicator, kung gusto mo sa loob, and then kung gusto mo naman sa labas. So ayan, kitang-kita mo na siya. Ayan, meron din dito show notification icons, yan, marami pa dito. Then meron siya neto kung gusto mong ma-hide to, kung gusto mong ayaw mong makita yan, so pipinutin mo lang to, hide match. Ayan, yan, pipili ka lang. So, syempre gusto ko kita yung ano. Ayan. So, next. So, dito naman tayo sa home screen. Ayan. Kung gusto mong palitan yung, ayan, pindutan mo dito. Kung gusto mong palitan. So, pipindutin mo lang to. Pinch mo lang yung home screen. And then, pindutin mo itong nasa gilid. Ayan. Tapos ito, more. Ayan. Pwede mo pagpipilian ng drawer ba o gusto mo classic lang o light mode. So, ayan. So, pinili ko syempre yung may drawer. And then, meron naman dito, back natin, wait Tapos, pipili ka kung gusto mo ng palitan, gesture ba o buttons. So, pinili ko syempre yung buttons, syempre, sanay ako dyan. Tapos, meron siya mga shortcut. So, ayan. Pwede mo kapag nag-long press ka sa home button, ito, turn off mo yung screen. So, ayan. Pakita ko sa inyo. O, ayan siya. Napatay, diba? And then, pwede pa yan malagyan ng iba. Ayan. Pagpipili mo yan ang mga pagpipilian. So, dito syempre, sa back button, kasi madalas ako magbukas ng flashlight. So, ito ang pinili ko. Flashlight. So, diba? Ang dali lang. Marami pa dyan pagpipilian, syempre. So, ito naman yung kung ilan yung gusto mo sa home screen. So, sa akin yung pinili ko, 4x5. Tapos, ito naman, global icons animation. Pwede mo siyang off, pwede mo rin siyang on. Tapos, pwede mo rin pindutin to. Yan, show memory status. Yung ano ng status ng memory. Ganun din, binaligtad ko rin. And kung gusto mo naman lagyan ng lock yung mga apps mo, katulad ng Messenger, yan, Facebook, YouTube. So, pupunta ka lang sa security. And then, pindutin mo tong app lock. So, ayan. Turn on mo siya. Then, gagawa ka ng password. Halimbawa, ito, password ko. Ayan, wala akong maisip. Tapos, next. Sign in and add. Not now. Ayan. Kailangan ko pa mag-sign in. So, syempre, sign in nyo na lang yung ano nyo, diba? So, kasi ako wala akong internet. So, ayan. Gayahin nyo na lang yung ginawa ko. So, pili na kayo ng mga app na gusto nyo i-lock. Next is kung gusto mong baguhin tong clock format. Siyempre, ang una mong gagawin, click mo lang yung settings. And then, pindutin mo yung password and security, lock screen. Click mo rin tong lock screen, clock format. So, ayan, pwede mo na siyang baguhin. And then, pwede mo din siyang lagyan ng pangalan. Ayan, katulad din sa akin. Ito lang pindutin mo. Ayan, pwede mo na siyang baguhin. And marami ka pa magustuhan dito sa phone na to. Punta ka na sa settings. Marami kang pwedeng ayusin dito. I-customize ka. Dito sa display, meron tayong dark mode. Pwede mo siyang i-custom. Ayan, turn on and turn off. Ayan, pipili ka dyan kung kailan siya
magla-dark mode and magla-light mode. So, ayun, nakita niyo naman kung kailan ko siya dark mode and light mode. So, dito naman tayo sa kabila. Brightness level. Yan. Pwede kang pumili dyan anong level na gusto mo brightness. So, sa akin sa gitna kasi medyo maliwanag dito. Sabay may lamok. So, pwede mo rin siyang automatic brightness. Then, sunlight mode kapag nasa labas ka. Tapos, next naman, color scheme. Yan. Ito yung gusto ko. Pwede ka kasing makapili dito kung anong gusto mong display na color. So, sa akin, nasa vivid siya. So, pwede ka pumili dito sa tatlo. Pwedeng saturated and standard. So, ang pinili ko, pinaka nagustuhan ko, siyempre yung vivid. And then, pwede mo rin siyang baguhin. Ayan, pwede siyang default, warm, cool, and custom. Pwede kang pumili dyan. So, next naman, refresh rate. So, ayan. So, sa akin nasa 60 para makatipid sa battery. Dahil hindi pa naman ako nag-game. So, pinipindot ko siya sa 90 Hz kapag nasa games na ako. So, syempre, dito lang naman, simple use lang naman ako ngayon. Kaya nasa 6 Hz lang siya. So, pag naka-default, automatic siya mag-60 to 90 Hz. Next naman, etong font. Ay, ito pa pupunta pa dito. Yan. So, wala pa akong napipili kasi hindi mo pumunta doon. So, mas okay sa akin yung gantong itsura ng letter ko. So, dito naman ulit tayo. Balik. Then, text size. So, yan. Adjust mo yung laki ng letter. Yan. So, sa akin nandito lang. Small. Next. Then, auto-rotate screen. So, yan. Normal na yun sa inyo. So, etong dito naman, yan, other settings. Yan. Yun yung kaganina. Marami kayong pwede pang baguhin dyan. Sa settings. And then dito sa lock screen. Yan. Ways to wake up. Ayan yung kapag ka nakaganto yung phone mo, tapos ginawa mo. Ayan, ayun. Mag-ano siya. Mag-iilaw. So, doon naman tayo sa sound and vibration. Sa settings pa rin, syempre. So, tap mo lang yung sound and vibration. Then, dito tayo sa pinaka-additional settings. Then, kapag tinatap mo yung phone mo, kung gusto mong may sounds, ayan. Ayan siya, tumutunog siya. Tapos, pag pinatay mo to, click mo yan. And, kung gusto mong tumunog, ayan, syempre, pinutin mo yan. And then, pag screenshot, syempre pag may tunog, pinutin mo lang din to. Tapos kapag mag-install ka ng apps, gusto mo may tunog, pinutin mo rin yan. Tapos pag magde-delete din, syempre. Tapos kapag magkukonek yung charger, yan siya. Tapos, wait lang, di ko pa off yung tap sounds. Then, yan siya, magbabibrate for calls and vibrate in silent mode. Ayan. Tapos pwede kang pumili kung gaano ka lakas yung vibrate nito kapag pinipindot mo. So, sa akin nasa light lang. Tapos, sounds effects naman, ayan, kayo na lang bahala dyan pumili kung mag-ayos. Doon naman sa pinaka-additional settings, syempre sa settings pa rin, click mo lang yung settings and then click mo tong additional settings. Ayan. Makikita mo yan, syempre ang daming pwedeng pindutin, diba? So, ipindutin mo tong gesture shortcuts. And then yan, take screenshot, syempre yan. 3 fingers. Then pwede rin dito. Ayan. Tapos next naman, yung pag-turn on ng flashlight. So, ito yung ginagawa ko. Pinili ko yan. So, ito. Ganito mangyari. Yun ay kapag laki yung screen mo. Pero pag naka-turn on, hindi siya mag-on. Pagka naka-turn on, halimbawa, ayan, naka-turn on siya. Magla-lock siya kapag pinindot mo to, double click. Ayan, nag-lock siya, diba? So, next patay mo na. Ayan, next naman dito, launch camera. Double press the power button. Or, double press volume down when the screen is locked. Pwede mo daw itong gamitin. Itong volume na nasa baba. Ayan. Ito hindi makita. Ayan. So, papatay muna natin. Double click. Ayan, napunta na siya sa camera. Ito yung pipindutin mo. Double click. Sa na-iba yun. Wala na.
Tapos, double tap fingerprint sensor. So, ayan. Pwede kang pumili pa dyan. Ano ba yan? Blur pala. Ayan. Ito daw, pag double tap mo yung fingerprint sensor kapag naka-lock screen. Ito daw ang pwede mong pagpipilian. Pwede mo siya i-on and off. Yan, pwede kang pumili dyan. So, sa akin, hindi ako pumili. Tapos, memory extension, siyempre. So, sa akin, ayan, naka 2. Tapos, pwede mo rin siyang i-off. Pwede mo rin siyang i-4. So, sa akin ito, yan, pag open ko na po, yan na siya kusa. Hindi na siya pinalitan. Nasa 2 lang siya. Tapos, full screen display. Ayan. Mga pagpipilian siya. Pinakita ko na yung kaganon eh. Tapos, screen recorder. Ayan. Ay, ang labo. So, pwede mo ayusin kung anong resolution gusto mo kapag mag-screen recorder ka, video quality, orientation, sound source, frame rate, ayan. So, sa akin, ayan, naka-default yan. Tapos, show touch gesture. Kapag ka nag-screen recorder ka, gusto mo ba makita kapag nagta-touch ka? May bilog yun dun. So, sa akin, in-off ko. Tapos, yan, show button taps. As di ko na yan, in-on, off ko na lang yan. So, pakita ko na rin sa inyo yung update ng MIUI 14. So, meron na siyang ganito. Ayan, pwede mo lagyan ng picture and then pwede mo gawin ganito. Parang katulad ng sa Infinix. So, ang gagawin mo lang, syempre, pinutin mo to. Ba, nag-blur. Yan. Pinch mo lang tong home screen. Then, pinutin mo tong widgets. Ayan, may makikita ka na dyan. Yung ginawa ko ganun. Pinakatap sa inyo. Ito, nag-download pa rin ako nito, color widgets, kasi nga gusto ko maglagay ng battery. Wala kasi ngayon dyan sa siguro sa Hyper OS pa. So, ito siya, pwede ka maglagay kahit anong size yan. Kahit ako na sa inyo. Ayan. Ayan yung kaganina yung siwon yung nasa picture. And then, ayan ibang widgets lang konti. Tapos, pwede mo siyang baguhin ito. Yan. Edit folder. Ayan. Regular, enlarge, extra, extra large. So, sa akin nasa enlarge lang. So, ayan yung mga bago sa MIUI 14. Ay, dyan yung kapatid ko. So, ayun, timing na. Pwede na tayo magbabay sa inyo. Ano pangit naman yung salita. So, yun lang mga be. Yun lang mga alam ko dito sa Redmi 13C ko. So, para sa akin, sobrang sulit nito. So, ayun lang. Pinakita ko lang sa inyo yung iba. So, nag-ingay na naman. So, yun lang mga be. Tapusin ko na to. Kung nagustuhan nyo tong video na to, please like and subscribe.